na ganito. Good morning mga ka-farmers. Umaga pa lang, kumakayod na. Alas 4 pa lang, gising na ako. Ito, galing ako sa aking shop, papunta sa Triangle Farmhouse para itapon yung mga basura. Ito yung mga dahon ng mga roses at saka yung mga pinangbalot. Minsan kasi yung umiikot na taga-kolekta ng basura medyo matagal, kaya ang ginagawa ko, itinatapon ko na ito doon sa aking lupa. Wala naman problema to dahil mabilis lang ito mabulok. Mga dyaryo lang at saka mga stem, mga dahon ng mga rosas. Balak namin ni Mrs. magkaroon ng promotion sa roses. 500 ang isang dosina. Okay na yung mga farmers. Chinese style ha, Chinese style. Parang incheck ba? Kahit maliit lang na kita, at least umiikot ang ating pera. At para na rin makilala tayo. Pag nagsisimula pa lang tayo, ang pinakamainam para sa akin ha, pinakamainam talaga yung design at saka presyo. Tapos pag nakilala na, diyan na tayo babawi. Ang importante na babalik yung ating puhunan at nakakabayad tayo ng renta, tubig at kuryente. Yun po yung pinaka-importante sa ngayon. Sabi nga ng aking amo doon sa Qatar, huwag mong isipin yung ngayon, isipin mo lagi yung future. Grabe yun mga ka-farmers. Yung aming bulaklak sa una, pag sobrang dami, binibinta ng 1 real ang bawat isa. Hindi kami magkamayaw sa paggagawa. Minsan 300 to 500 na buke ang ginagawa. At hindi lang basta buke ang aming ginagawa, 200, 300 roses sa isang buke. Ang sarap lumanghap ng hangin dito sa ating farm. Ano Brad? Ayos na? Bininyagan mo na ba? May pa-music na si Brad. Alright, man. Dahil wala ako kahapon dito, pinagpatuloy ng aking partner yung pagpapanday. Ayan o, bamboo. Ito yung aming project. Tatakpan ito. Ayos na. Pwede nang binyagan. Pasok na kayo. Welcome kayo dito sa aming toilet. Ay aba, pwede na. Meron nagsuggest sa amin na isang ka-farmers, mas maganda daw kung tauban. Sa likod may nakataob, sa harap may nakataob para hindi makita. Pero dahil sobrang busy namin, ang gagawin namin is lalagyan na lang namin ng double walling na tarpaulin dahil marami namang tarpaulin doon sa bahay, yung mga lumang tarpaulin. So dito tarpaulin yan lahat para i-slide lang yung tubig at hindi mababasa yung ating kahoy at saka yung ating kawayan. Yun yung ating gagawin. At para na rin hindi masilip dito sa loob. At kahit may butas, pag nakasirado yung pintuan, hindi naman masisilip dahil madilim sa loob. Sa labas yung makikita dahil maliwanag.
porkit na lang kung talagang lalapit dito at sisilipin. Ano Brad? Ha? Dito niya na. Ha? Tabunan. Okay. Ito nang takpan ni Brad yung butas para mabinyagan na daw. Ito yung hindi ko masyadong napansin pagdating ko. Oh my God. Habang wala tayo, yan yung ginawa ng aking partner. Ang tindi talaga ni Rejan. Parang Jan Regala, di ba? Pag artista yung pangalan. Hey! Kapalo. Hey! Yan ang hirap nito, Brad. Yung mga aso. Aso, ito. Yan ang hirap yung aso. Baka kut-kutin. Mayroong tanim yan na okra. Maganda yung kanyang pagkaplat. Okra, pichay, tapos mayroon tayong mustasa. Bibili tayo ng talong. Kasi napakasarap sa pakiramdam na makita natin yung ating mga tanim na namumunga. Katulad na lang nito. Kita ko sa inyo. Ano to mga ka-farmers? Ganda oh. Ito pa. Di ba? Naalala nyo ba nung una nating video na mayroon tayong mga tanim doon? Nilipat ko yan dito dahil inatake tayo ng peste. Maraming uod sa panahon na yon. Kaya ito yung mga natira. Nakasurvive. Ayan no. Daming bunga niyan. Mga farmers. Nasa taas pa. Lalaki ng bunga niyan. Ayan. Daming bunga. Ito ang laki oh. Ang laki mga ka-farmers. Masarap sa pakiramdam na makita natin yung ating pinaghirapan ay bumubunga. Yun yung literal na bumubunga. Yung kalabasa, kumusta kaya? Talagang matindi si Brad oh. Nilagyan niya ng lalaki na bulaklak. Tinalian niya sa dulo. May bunga na. Pero ito mas malaki. Mas malaki to. Ayan. Ayos. Tuloy natin yung ating trabaho. Gagawin ko muna yung aking wire na nabili. Dahil yung aking wire na nabili, connection yun dito sa ating kusina. Para hindi na tayo maghahanda doon sa triangle house para malinis na doon. Ang aking plano, malapit dito sa ating Jetmatic, dito na rin yung kusina. Tapos pag nag video tayo, nakatutok doon yung camera. Para bang nakaka-relax yung mga video. Nakita nyo ba yung mga video ni Joseph the Explorer? Talagang nare-relax ho ako. Para bang paraiso ang kanyang lugar. Tapos dito, hindi ko alam kung gagawin natin fish pond or azula pond. Pag nakumpleto na, someday, balang araw, tinagalog ko lang mga kapartners. Pareho lang yan. So ayan na. Napakasagana ng ating buhay dito sa ating mini farm. Mag-brand out man sa ating bahay, doon kila Papa, pumunta tayo dito, meron tayong solar, meron tayong mga alaga, makakapag-harvest tayo ng gulay. Ayan po yung aking buhay na hinahanap. Meron tayong manunggay. Magtatanim pa ako ng marami. Hoy! Hoy! Alis! 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 Hey! Dito pa naglalaro sa may tanim. Papapalo. Pasaway kayong dalawa ha. Ito yung mga sinasabi ko na marami tayong tarpaulin. Ilalagay natin yan sa double walling sa ating CR. Ito naman yung 15 meters na wire. Pagawin ko yan. Yung ginagawa ni Brad, nagpuputol ng mga kawayan, pang takip doon sa butas para mabinyagan na.
Siguro mga, ilang piraso brad? 20? 15? Dami yan. Oh, dami daw. Mga 30. Mga 30-hin. Ito yung tatlong saksakan. Ang bili ko dito ay 50. Ito naman ay 14, yung isasaksak. Ito naman, 15 meters, 32 ang bawat meters. Makapal to mga kaparmers. Kasi humingi ako ng advice, yung pwede sa shredder, sa matataas yung voltahe. So ito yung kanilang nirecommend. 32 ang bawat metros. Ang aking binayaran, 480. May sukli pa akong 20. Pambili ng snack. Dapat, yung mga gawain ng ganito, alam natin lahat. Kasi kung bawat galaw, kukuha tayo ng tao, masisira ang ating budget. Pero kung ikaw ay milyonaryo, marami ang iyong budget, pwede yun. Pero kung katulad ko lang na sakto-sakto lang na nakapag-for-good, di ba? Tinitipid yung pera kasi natatakot baka bumalik na naman sa ibang bansa, magpaalipin na naman sa mga ibang lahi. Aba, alamin mo lahat ng trabaho. Lahat naman ng tao ay sa una hindi alam. Napapag-aralan. Sa ngayon, nandyan na yung mga tutorial. Ops, Jigger ha, mapapalo ka. Sobrang pasaway ito si Jigger ha. Minsan inaaway si Dexter. Kung tutuusin, mas sikat si Dexter kaysa kay Jigger. Pero totoo naman yun. Kasi si Dexter is Dexter's World. Nasa million plus yung kanyang subscriber. Si Jagger nasa 300,000, sobra siguro. Malapit sa 400. Hindi lang ako nagkakamali. Sila yung mga pinapanood ko nung panahon na nasa abroad pa ako. Na-inspire ho ako sa kanila. Sila, Kaparmers How It Works. Ayan. Nag-i-enjoy ako kakapanood. Pero ngayon, hindi ko namalayan na ako na yung nagpapakita sa inyo, nag-share ng mga inspirational video na maaaring ganahan tayo bumalik sa ating probinsya para magsimula, di ba? Yung ating bingala, sobrang ingay. Marami na daw itlog, sabi ni Brad. Mamaya mag-harvest tayo. Itong place na ito, galing pa ito sa aking amo. Shout out kay Master Rodel Litom from Mindanao. Kilala mo to? Ninakaw ko sa aking amo. Mayaman naman yung aking amo. Hindi pala kay amo. Sa trabahante niya na Bengali. Yan. Palagi kong kajuk-juk yun. Napakarami ng ano. Pag humingi yun ng pambili, walang resibo. Sobra-sobra pa. Dahil iiwan lang sa shop yung kanya mga gamit. Napakaraming plies. By script, kinuha ko. Hindi naman masamang magnakaw. Basta't gagamitin natin, no? Basta't hindi lang masyadong nakaw. Okay. Yan sa gobyerno nga na milyon-milyon yung ninanakaw. At least ako, umaamin ako na nagnanakaw. Diba? Siguro naman sa ating mga kaparmers, sa buong buhay nyo, meron din kayong kinuha kahit isang gamit. Magpakatotoo po tayo. Di ba? Huwag nyo na akong i-bash. Ganyan lang kasimple yung ating gagawin. Ito na, mga kaparmers. Tapos na.
Ready to use na ito. Tulungan ko muna si Brad. Sukatin nga natin, Brad, kung aabot doon. Nga. Oops. Doon kasi yung kusina sa may Jigmatic. Sige. Go. Wow. Parang alanganin, no? Dito kasi yung saksakan. Sa loob na lang kaya natin isaksak. No? Doon sa taas. Yan. Diyan namin papadaanin. Punta sa taas. Pero yung haba, perfect na yan, mga kaparmas. Dito naman yan sa may saging. Banda. Saksakan. Kaya, kaya pa. Ito na yung butas, mga kaparmas. Lampas tao. Pero nasa 5'4 lang ako, mga kaparmas. Hindi ako kalakihan. Ito na yung butas na ginawa natin na septic tank. Yan yung tubo. Diyan lalabas yung fertilizer. Galing kay Rijan. At dito naman yung tubig. Ngayon, oras na para matakpan at para mabinyagan na. Ito yung mga pinutol ni partner. Kasi kung ipapasiminto pa natin ito, lagyan pa ng hollow blocks, aba, malaki ang gastos, diba? Doon nga sa mga poblasyon, sa mga city, mayroong mga jetmatic, yung CR tabi-tabi. Hindi naman lahat yun mayroong simento sa ilalim. Yung iba, hollow blocks lang, yung ilalim walang simento dahil yung rason nila nung puno agad. Dito tayo lang naman yung gumagamit, diba? At marami tayong mga saging, mga tanim na pwedeng mag-absorb sa ating mga dumi. Sila yung sasalo. Yan, no? Diba nito? Tapos takpan ng sako at lupa at konting singawan para everybody happy. Ayos. Ito yung mga subra sa dingding. Masyadong maikli. Ito pa, mga sobra dito, mga kaparangos. Ayos. Sa susunod, kusina ang gagawin. Tapos ang susunod, gawa kaya tayo ng underground. Social, mayroong underground. Ito na, mga kaparmers, yung mga sako, tarpaulin, plastic na mga scrap, itinakip natin dito sa ibabaw. At dito dadaan yung singawan pala. Yung ating isang alaga, nakalabas na. Since meron na mga nakakalabas, papakawalan natin yung mga native. At yun nga, nandun yung isa. Tatakpan na, mga farmers. Okay na ba ito, mga kaparmers, sa singawan? Okay na siguro yan. Ito na, mga kaparmers. Okay na. Napagplanuhan namin ni Brad na dito sa ibabaw tataniman namin ng pitsay. Okay ba yun? Siguradong mataba yan. Ayos na.
pag mayroon na itong tanim na gulay, hindi mahalata. Nasa ilalim pala ay septic tank ng ating CR. Siguro naman okay lang yun na mayroong pitsay. Hindi naman yun direct doon sa dumi. Nasa ibabaw naman. Okay na. Cute yung ating daanan ng hangin. Ito yung ating pinakasingawan. Okay na yan. Natapos din. Double walling na lang at saka pintuan. Pero pwede na magamit. Ating pintuan. Ayan yung kanyang loob. Okay na yan mga kaparmas. Lalagyan ko na lang yan ng double walling. Ito naman yung kanyang view dito sa likod. Ang aming plano, tulad ng aking sinabi, lalagyan ng tanim na gulay dyan sa ibabaw ng septic tank. Tatabayan. Tapos dito pa ikot mga kaparmers, lalagyan natin ng Carabao grass. Ito. So sunod may Carabao grass ito, tapos lalagyan ng pinakadaanan. Meron siyang daanan. Darating yung panahon, ilalandscape natin ito. Mula dito sa pintuan, lalagyan ng daanan papunta sa CR, lalagyan papunta sa kitchen. Ito yung aming pinagplaplanuhan na kusina. Dito. Konektado siya sa Jetmatic. Dito, sa part na ito hanggang doon, yan yung kusina. Dito. Kasi gusto ko, pag naghahanda tayo ng pagkain, nagluluto, nakikita yung ating triangle house. Maganda yung view. Kita yung triangle house, tapos kita yung ating mga alaga. Kasi sa susunod, pag natapos na yung kusina, yung part na yan, igragrass cutter na naman yan para maging plaza at papaikutan ng 2 net. Mayroon akong 2 net na 100 meter bawat isang papaikutan para pag pinakawalan yung ating mga alaga, kakain ng mga damo-damo, hindi makakalayo. Pero bago ang lahat, mag-harvest tayo ng brown egg. Katagal kitang hinahanap na makapiling ka, o aking mahal. Oops! Wala pa. Alam kong, okay, sakit. Kailangan butasan to kasi kita nyo, hindi kinakain. Pero pag nabutasan yan, uy, mga isang piling lang muna yung ating bubutasan para yung ibang piling bukas naman. Guys, kamay ko yan. Meron ditong hinog, oh. Hindi pala maganda yung pagkakahinog. Pait. Ito yung mga heritage chicken, RIR na bata pa. Hindi ko muna inilagay doon kasi hindi pa naman ito ang tawag diyan, pupugod ang tawag. Hindi pa yan sasampa. Snack nila yan. Hanggang maghapon ito. Ayan. Masabit lang natin. Is muna kayo sa akin niya.
Is muna kayo sa ating snack. Ito. Ano yung itlog pa? Pahingi muna kami dahil mayroong order. Oy! Mayroong isa. Mamaya ka na. May nakalusot mga kaparmars. Dito. Meron kaya to? Ano dito? Kailangan mo tayo maglagay ng ano. Tingin muna isa. Naluwi muna ako. Ito halata na ito yung 6-month-old pa lang na RIR. Napakaliit ng itlog. Nakikita nyo naman laki ng diferensya. Ito yung nagsisimula pa lang pangitlog. Mamaya kukuha ulit tayo dahil mag-alas 9 pa lang, may itlog pa yan. Up. Ano akala nyo? Pagkain. Pinapakita ko lang yung itlog nyo bago ko ibenta. Ibig sabihin, kulang pa ito. Kailangan lahat kayo ng itlog para makabili tayo ng pagkain at mga vitamins nyo. Ito naman yung kanila oh. Yung mga tinanggalan natin oh. Wala na, ayan. Pudpud na. Ngayon magbubutas naman tayo. Mga social yung ating mga heritage chicken. Ayaw nilang buksan. Kailangan mayroon silang tagabukas. Mamaya. Para meron silang ninangat-ngat habang wala tayo sa kanilang kulungan. Hindi sila boring. Yan. Bago yan. Ang arte nyo meron pa kayong tagatanggal ng balat. Init ko tayo isa. Ito yung kanilang snack. Ito yung sinasabi ko na ito yung pangatlo na pagkain nila. Kumbaga, snack lang mga kaparmars. Umaga, tapos lunch, snack, tapos hapon. Ayan na. Yung tatlo na roster nandito. Dito lang sila sa loob. Ginawan namin ng maliit na kulungan para hindi na sila tatalian. Pag oras sa pagpapakain ng mga pampaitlog na commercial feeds, ilalagay muna dito. Tapos pagpapakain na ng semi-organic, yung organic na may kasamang commercial feeds, kasama sila. Yung pampaitlog, hindi sila kasama dahil alam niyo na, sila ang pinakamalakas kumain. Ngayon, oras na para mag-duty doon sa ating shop. Nandun na si Mrs. Pero kailangan ako doon para gumawa ng mga sample na mga bouquet. Mga ready. Artificial,
teddy bear bouquet, mga posy wire na ginagawa namin para gawing ready-made na bouquet para pagdating ng Mother's Day, mayroong mga bata na gusto magbigay sa kanilang mga magulang na affordable yung price, mga 200, 250, 300. Ganun yung ating ginagawa para makabili yung mga bata na siyempre wala pang trabaho.